Amen. So, good day. Okay, sa mga kapatid, gagawa na ako ng morning revival preview natin para sa enjoyment natin sa morning revival. At ang schedule natin ngayon ay week 3, Tuesday. Amen. So, meron tayong mga Bible verses dito from Matthew. So, Matthew 4:23, 16, 18 to 19. And Jesus went about in all of Galilee, proclaiming the gospel of the kingdom. Amen. So, ang gospel na pinipreach ng Panginoon ay gospel of the kingdom. Alam niyo kasi nung araw, ang akala ko yung gospel of the kingdom, ipipreach lang siya sa mga huling kapanahunan. No? Kasi ano siya, isang sign siya ng pagbalik ng Panginoon. Pero hindi pala. Sa umpisa pa lang, maski nung nandito ang Panginoon, nandito yung mga disipulo, nandiyan si Baptist, yung kanilang preaching ay gospel of the kingdom na. Ngayon, yung propesya tungkol sa gospel of the kingdom na may kinalaman sa the end of the age, okay, ay sinasabi niya sa mga huling kapanahunan. No, na sa mga huling kapanahunan, yung gospel of the kingdom ay ipipreach na sa buong sangkalupaan. So, yun yung ibig sabihin nun. Pero yung gospel of the kingdom, inumpisahan na i-preach yan nung dumating ang Panginoon, no, at maski nung panahon ni John the Baptist. So, ang ebanghelyo talaga ay ebanghelyo ng kaharian. Amen. Okay, in 16, 18 to 19, and I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. I will give to you the keys of the kingdom of the heavens. Dito naman sa verse na ito, binanggit yung my church. I will build my church. So yun ay verse 18. Tapos doon sa verse 19, agad-agad binanggit niya yung the kingdom of the heavens. So, binanggit niya yung my church sa verse 18. Kasunod niya sa verse 19, yung binanggit na naman niya na may kinalaman din sa church ay yung kingdom of the heavens. So, ibig sabihin, may relasyon sila. My church, okay, eventually, the kingdom of the heavens. No, ito ay isang pagpapatuloy, no, ng salita ng Panginoon tungkol sa church, na ibig sabihin, merong definition ang church na ito ay kaharian. O pwede nating sabihin na ang kaharian ay ang church. Kaya ginamit yung word ditong interchangeably used. Okay. Salitan silang pwedeng gamitin. Pwede mong gamitin yung church na tumutukoy sa kingdom, at yung kingdom naman, pwede mong gamitin na tumutukoy sa church. Kaya dito sa message na ito, ginamit siya interchangeably. Church, kingdom, kingdom, church. Ang mahalagang makita natin dito ay yung difference nila, yung pagkakaiba nila, at yung kaugnayan nila. So yun yung pinaka-topic dito na importanteng maintindihan natin. No? Dahil kung hindi mo ito maintindihan, paano ka magkakaroon ng tamang buhay eklesiya? So yan. Amen. The Lord told Peter that he would build his church upon the revelation of Christ, which Peter had received from the Father. Immediately after this, the Lord said to Peter, I will give to you the keys of the kingdom of the heavens. To produce the church and to build up the church, we need a kingdom. The kingdom actually is the reality of the church. So, yung church kasi, ito ay unang binanggit sa Matthew 16. Pagkatapos na si Pedro ay makatanggap ng pangitain kung sino si Kristo. Di ba sinabi niya, ikaw ang ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos.
So, yun yung isang pangitain tinanggap ni Pedro mula sa Ama. So, yun yung kwento dyan. No, nung tinanong ng Panginoon, sino ba ako? No, tinanong niya si Pedro. Sabi ni Pedro, dineclare niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Bullseye yun. Walang nakakita niya nung panahon na yan. Di ba? Yung mga iba, ano sabi nila, siya si Elijah, isa sa mga propetas, si John the Baptist siya, kasi namatay na si John the Baptist nung panahon na yun. O bumalik si John the Baptist, eto na naman. So mga walang, ano yan, walang kabuluhang pagkakita. Pero sa gitna ng mga ganyang haka-haka lang naman yun. Tinanong ng Panginoon si Pedro, sino ba ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Naku, sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ito galing sa laman at dugo itong nakita mo, binigay sa iyo ito ng Ama. Ibig sabihin ng mga pangitain ay hindi galing sa ating natural na buhay. Ito ay binigay sa atin ng Ama. No, kaya nung panahon na yan, si Pedro lang ang merong ganyang pangitain. No, at mula sa pangitain na ito, sabi ng Panginoon sa kanya, sa ibabaw ng batong ito, no, ang ibig sabihin ng bato dyan ay pangitain na nakita ni Pedro. Kaya nung makita niya, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, ng pangitain na ito tungkol kay Kristo. Hindi lang si Kristo yan, kundi pangitain tungkol kay Kristo. Kasi karaniwan, sinasabi yung bato ay si Kristo. Tama naman. Pero ang complete definition niyan ay yung pangitain na nakita ni Pedro tungkol kay Kristo. So yun yung bato dyan. At sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, di ba? Sa pangitain na nakita mo, itatayo ko ang eklesiya. Nang ibig sabihin, mahalaga ang pangitain kay Kristo. Kung wala kang pangitain kay Kristo, paano ka magkakaroon ng bahagi sa pagtatayo ng eklesiya? So, yun yung unang parte niya. Pagkatapos naman banggitin ng Panginoon, yung eklesiya, yung sumunod na verse, binanggit na niya yung kaharian. No, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. So, ibig sabihin, para sa pagtatayo ng eklesiya, importante ang pagsasagawa ng kaharian. Kung walang pagsasagawa yung kaharian, hindi ka aabot sa pagtatayo ng eklesiya. Kaya ang pagtatayo ng eklesiya, no, ay depende sa pagsasagawa ng kaharian. Sabagat ang tamang pagsasagawa ng kaharian, magbubunga ng tamang eklesiya. So, yun yung pananaw na pinapakita dito. Amen. Amen. Okay, so, John the Baptist, Jesus, and the 12 apostles initiated the New Testament gospel by telling people that the kingdom had drawn near. This meant that the time had come for God to come to dispense himself as life to people. The gospel brings God as life, and life is a kingdom. The kingdom is the realm of life, for life to move, to work, to rule, to govern, so that life may accomplish its purpose. So maganda ito sentence na to. So dito pinapakita na sa umpisa pa lang, ang ebanghelyo, no, ay ang pagdating ng kaharian. Ito ay hinayag ni John the Baptist, hinayag din ng Panginoon, at sinabi rin ng mga apostol, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng mga kalangitan ay malapit na. So ibig sabihin, nung dumating ang Panginoon, nagbago na yung kapanahunan. Lumipas na yung lumang tipan na tungkol sa kautusan. No, sa panahon niya, ano na ang gagawin? Ibabahagi na yung dibinong buhay tungo sa mga tao para sa pagsasagawa ng kaharian. So yan na yung bagong kapanahunan. So ang kapanahunan ng bagong tipan, no, ay ang pamamahagi ng dibinong buhay para sa pag-iral ng
kaharian. No? Sapagkat ang kaharian ay nag-umpisa sa paghasik ng buhay na binabanggit sa atin katulad ng isang binhi. Isa lang ang pinagmulan lahat, hindi marami. Isang natatanging binhi ng kaharian na walang iba kundi ang Panginoong Hesus na dumating dito. Paano niya dinala ang kaharian? Sa pamamagitan ng sarili niya. Di ba? Naproseso siya, dumaan siya sa kamatayan. Pagkatapos, yung binhi na palaya, yung buhay. At ito ay hinasik niya tungo sa mga tao. Kaya yan yung ebanghelyo. Ang paghahasik ng buhay tungo sa mga tao upang dalhin ang kaharian dito sa lupa. Di ba? At itong buhay na ito na ibinahagi sa mga tao, naging isang kasaklawan siya. Kasaklawan siya ng buhay. Ibig sabihin, kung nasaan yung buhay, meron siyang kasaklawan. At dun sa kasaklawan na yan, yung buhay ay gagawa para sa realidad ng kaharian. Kaya sinasabi rito, yung buhay ang gagawa. Gagalaw. Yung buhay ang gagawa, yung buhay ang mamumuno. At siya ay magtatatag ng isang kapamahalaan upang pamahalaan ang tao sa pamamagitan ng dibinong buhay. At ito ang kaharian. Di ba? Sinasabi natin, ang kaharian ay isang pamumuno ng buhay. Di ba? Ito ay pamamahala sa pamamagitan ng buhay. Paggawa sa pamamagitan ng buhay. At yung kasaklawan ng paggawa ng buhay na ito, yun ang kaharian ng Diyos ngayon. Buhay siya. Amen. Amen. The gospel brings in the divine life. And the divine life has its realm for it to move, to work, to rule, and to govern so that this life may accomplish its purpose. This is the kingdom, and this divine life with its realm produces the church. So, ganyan na ibunga ang eklesiya. Paano? Sa pamamagitan ng buhay, naging isang kasaklawan, gumawa siya, namahala siya, namuno siya, nagtayo siya ng isang realm na kung saan namumuno siya at namamahala siya. At sa pamamagitan ng buhay na ito, na isinagawa bilang kaharian, ibinunga naman niya ang eklesiya. Ang eklesiya. Kaya pwede natin sabihin, ang eklesiya ay depende. Depende siya sa realidad ng kaharian. Kung ang kaharian ay merong realidad, andyan ang buhay ng Panginoon. Halimbawa sa atin. Halimbawa itong buhay na ito, na mamahala sa atin, namumuno sa atin. At siya ang gumagawa sa atin. Tayo ay nasa realidad ng kaharian. At itong realidad ng kaharian na ito, magbubunga siya ng isang eklesiya na nagtatayo sa mga kapatid upang ang Diyos ay maihayag, maging realidad ang fullness, kapuspusan ng tres unong Diyos para sa kanyang kahayagan ngayon. So kung tinignan mo, ano nakikita mo? Eklesiya, nagtatayo, nagpapatotoo. Naging kahayagan ng Diyos. Pag tinanong ka, brother, ano yan? Eklesiya po. At dito kami ngayon. Kapulungan kami. Amen. Pero yung realidad ng eklesiya ay yung kaharian ng mga kalangitan na sinasagawa sa pamamagitan ng buhay. Kaya ang eklesiya, meron siyang kapamahalaan, may pamumuno, kaya maayos. Walang lugar ang mga rebelde dito sa eklesiya. Kasi ito ay buhay kaharian. Kapag ikaw ay hindi nagpapasakop, rebelde ka, matigas ang ulo mo, sarili mo lang ang sinusunod mo. Ibig sabihin, wala kang realidad ng kaharian. Hindi na mamahala yung buhay sa'yo. At wala kang puwang sa pagtatayo ng eklesiya kasi ikaw ay makasarili.
Sarili mo lang ang pinapaniwalaan mo. No? Pero kung nagpapasakop ka sa Panginoon, no? Ang Panginoon mo, ang buhay niya, ang namamahala sa buhay mo. Marunong ka mag-amen sa buhay na ito. Nandun ka sa kaharian. At dahil dyan, maitatayo ka sa loob ng eklesiya. Sapagkat ang realidad ng eklesiya ay ang kaharian. Ang kaharian ng Diyos. O sa Matthew, tinatawag siyang kaharian ng mga kalangitan. So, ang ganda ng ng connection, di ba? Ganda ng connection. Okay, babasahin ko. Amen. So, according to the New Testament, okay, the church is intimately related to the kingdom. In Matthew 16, the words, the kingdom of the heavens, in verse 19, are interchangeably used for the word church in verse 18. This is a strong proof that the genuine church is the kingdom of the heavens in this age. This is confirmed by Romans 14:17, which refer to the proper church life. Therefore, the church life today is the kingdom. So, doon sa Romans chapter 14, naging practical siya. Di ba? So, sinasabi niya rin kung ano yung kaharian. Sabi niya, hindi siya eating and drinking. Kala ng iba, yung kingdom, yung love feast. Pag walang love feast, wala ng kingdom. Kaya, pinagbubutihan nila masyado yung love feast. Pag love feast naman, andyan din yung mga, mga kapatid, saya-saya nila. Hindi yan ang kaharian. Yan ay physical na bagay. No, ang kaharian ay sa pamamagitan ng espiritu na kung saan merong katwiran, no? Merong joy, di ba? At merong kapayapaan. Yan ang kaharian. Wow! Di ba? At yan ang dapat na uri ng buhay eklesiya na meron tayo. Isang buhay eklesiya, no? Na ang realidad ay ang pagsasagawa ng kaharian. Kaya hindi lusang church eh. No? So wag yung sabihin na ang church, wala, sinasabi natin minsan, wala kami ritong yung regulasyon. Hindi kami naglalagay ng pastel, ng mga bawal-bawal. Totoo naman yan. Totoo naman yan. No? Pero, kung wala ang realidad ng kaharian, magiging magulo ang church life. Kasi walang pamamahala ang buhay. No? Walang pamumuno ang buhay. Walang pagre-regulate ang buhay. No? Ibig sabihin, walang realidad ng kaharian. Paano maging maayos ang church life? Di ba? Isipin nyo. Pero kung ang buhay pangkaharian, no, ay naging realidad sa atin, ito ay magbubunga ng isang maluwalhating eklesiya. Diba? Nandiyan na lahat ng kailangan mo. Pag-ibig, koordinasyon, tamang relasyon, kasiyahan sa isa't isa. Diba? So, nagkakaroon tuloy ng isang kahayagan, okay, ang katawan ng Panginoon. Na sinasabi ni Paul na siyang kapuspusan niyong pumupuspos na isa. At itong kapuspusan na ito ay ang kahayagan, no, ng tres unong Diyos. No, na si Kristo mismo na naikatawan o ng tres unong Diyos na naikatawan kay Kristo bilang Espiritu ngayon. Yan ang church life. No? Kasi minsan ang babaw ng pagkakilala natin sa church. Kasi ang church ay gathering, kapisanan, kapulungan, pagsasama-sama. Tama yan. Kung walang pagsasama-sama, hindi walang church, walang meeting. Pero yung realidad niya ay ang kaharian. Ang pagsasagawa ng kaharian kung saan ang buhay ang namamahala. No? Kaya interchangeably siya na ginamit. Ano ibig sabihin na interchangeably? Siya? Pwede mo siyang gamitin ng salitan. No? Meron siyang napakadikit na kaugnayan sa isa't isa. At hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Pero meron siyang definition. Bawat isa, may definition ang kaharian, may definition ang church.
na nagbibigay ng kaibahan sa dalawa. No? Pero sa paggamit, pwede siyang interchangeably used, no? Pero idudugtong mo siya sa tamang pangungusap. Pag hindi tama yung pangungusap mo, paano mo maiko-connect yung church at yung kaharian? So, simple lang naman siya. No, sinasabi sa atin, yung kaharian ay naibunga ng buhay. O yun. At sa pamamagitan ng buhay, nagkaroon siya ng isang kasaklawan. At doon sa loob ng kasaklawan ng buhay na yan, nandiyan dyan ang paggawa ng buhay, pamamahala ng buhay, pamumuno ng buhay. No? At ang pagsasagawa na ito ng kaharian ay nagbunga sa eklesiya. No? Na ang maayos na pagsasagawa ng kaharian ngayon ay naging realidad ng eklesiya. So, ibig sabihin, yung pinaka essence na laman ng eklesiya, essensya, ay yung buhay kaharian. Yung buhay kaharian. Yun ang pinatutupad ng eklesiya. No? Sapagkat ang eklesiya, hindi naman siya organization eh. Organic siya. May buhay siya. At ang buhay niya ay buhay kaharian na nanggaling sa buhay ni Kristo. Amen. So, di ba? So, pag alam mo siya i-connect, interchangeably use siya. Kaharian, eklesiya, eklesiya, kaharian. So, yun yung sinasabi sa atin. Kaya, maganda pag-aralan natin, magkaroon tayo ng isang divinong utterance, ma-recite natin itong mga points na ito. kaya sinasabi sa atin, deep, call it deep. Ito ay malalalim na mga kahayagan na pinapakita sa loob ng ating espiritu at bumubuo ng mga malalim na mga utterances na nanggagaling sa kalaliman. No? Pag sinalita nanggaling sa kalaliman, humihipo sa espiritu ng mga nakikinig. Naaabot mo rin yung kanilang kalaliman. So, di ba? Amen. Sana ba? Amen. Okay, so, ito na. Although the church and the kingdom are interrelated, there is nonetheless a difference between them. Because any kind of life is a kingdom. The kingdom is the life itself. For example, the animal kingdom is the animal life is the animal kingdom. And the human life is the human kingdom. In the same principle, the life of God is the kingdom of God. Amen. So, pag binanggit ang kaharian, ito ay tumutukoy sa kasaklawan ng buhay ng Diyos. Sa pamamagitan ng buhay ng Diyos, nagkaroon ng kaharian ng Diyos. Kung walang buhay, walang kaharian. Di ba? Ganyan din yung mga hayop. Bakit may hayop? Kasi may buhay ng hayop na bumubuo sa kaharian ng mga hayop. Bakit may tao? Sapagkat may buhay ng tao na bumubuo sa kaharian ng mga tao. Bakit may buhay ng Diyos? Kasi ang dibinong buhay ng Diyos, no, ay napalaya, no, upang ito ay mapasukdol, makagawa ng isang kaharian dito sa lupa. Kaya yun yung kaibahan. No? Ang kaibahan ay may kinalaman sa buhay. Yung kaibahan ng eklesiya at kaharian. Okay, ito. The church, however, is not the life, nor is the life the church. Rather, the church is the product of life. The divine life is the kingdom, and this life produces the church. So, yan. So, pag buhay ang pinag-uusapan, ang buhay, yun ang kaharian. Okay? At ang eklesiya, hindi naman siya ang buhay. Siya ay bunga. Issue siya, okay, ng buhay na nanggaling sa kahayagan ng kaharian. No? Yung kaharian, yun ay buhay. No? At ito ay ang isang kasaklawan na kung saan yung buhay nakakagawa siya. At kapag gumagawa itong buhay na ito, na isasagawa niya yung kanyang layunin, automatically, naibubunga naman yung eklesiya. So yung eklesiya, hindi siya buhay, kundi bunga siya ng buhay na kung saan isinasagawa ang kaharian.
Where the reality of the kingdom is lacking, there the building of the church will be lacking. A believer who does not live in the reality of the kingdom cannot best be a saved person. He cannot be built into the structure of the church. Amen. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng buhay. Tama naman yan. Kung ikaw ay tumanggap ng buhay ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas ka. Ligtas ka na kung tutuusin. Lahat na may buhay ng dibinong buhay na natanggap sa pamamagitan ng salvation ay mga ligtas na. Subalit, kung hindi ka nabubuhay sa realidad ng buhay na tinanggap mo, no, may problema ka sa kaharian. May problema ka. No, halimbawa, yung buhay na tinanggap natin, Panginoon ito dinala sa loob ng ating espiritu para mamanginoon sa atin. Siya yung boss. Kaya nga Panginoong Jesus siya yung boss. Pero hindi ka nabubuhay sa realidad ng buhay na ito. Ikaw pa din yung boss. Kung ano yung gusto mo, yung pa rin ang ginagawa mo. So, ibig sabihin, rebelde ka sa buhay na ito. No? At ang resulta niyan, hindi ka magkakaroon ng isang tamang buhay eklesiya. No? Kaya, dahil dyan, ang pinakameron ka lang ay salvation. Pero, tungkol sa kaharian, wala, baksak. Hindi ka na bubuhay hindi mo binubuhay yung buhay na yan. At lalong wala pagdating sa buhay eklesiya. So ngayon, malalaman natin, bakit sa church life mayroong mga problema? Di ba? May mga problema sa church life. Dahil may mga taong hindi binubuhay yung buhay na tinanggap nila. Kundi nabubuhay pa rin sila sa kaluluwa. Nabubuhay sa kaisipan, nabubuhay sa sariling damdamin, no, sa mga sariling pagpapasya, walang pagpapasailalim ng kapamahalaan ng Panginoon. Kaya apektado ang church life. Kaya kailangan maintindihan natin to sa ganitong klaseng pananaw. No, unang-una, sasabihin mo, Panginoon, bakit ako nagkakaproblema sa church life? O bakit palaging nagkakaroon ng ganito mga issue na apektado ako? No? Huwag mong isipin na lahat ng tao mali, ikaw lang ang tama. Yan ay maling konsepto na nilalagay ni Satanas sa ating kaisipan. Kasi kayo lahat ganyan kayo . Hindi. Ang problema mo, yung buhay na natanggap mo, hindi mo na ipapamuhay sa buhay mo. No, yung iyong sarili, malakas. Yung iyong personalidad, malakas. No, yung lumang buhay mo, buhay na buhay. Kaya yun yung issue sa church life. No? Pero kung naitakwil mo itong lumang buhay mo, Panginoon, nakapagsanay ka, no, nailagay siya sa kamatayan, ito ay magre-resulta ng pamumuhay sa loob ng dibinong buhay. Na kung saan ang Panginoon ang siyang gumagawa, nasa ilalim ka ng kanyang kapamahalaan, masaya naman yan. No? Dahil dyan, nandun ka sa realidad ng kaharian ng mga kalangitan. At pagdating mo sa church life, isa kang pagpapala sa loob ng church life. Blessing ka sa mga kapatid. No? Hindi dahil magaling ka magsalita. Hindi dahil magaling ka magluto. Marami kang alam, matalino ka, mataas ang pinag-aralan mo. Alam niyo ba, maraming skill ang naging problema sa loob ng eklesiya. Naging problema sila sa loob ng eklesiya. No? Dahil hindi nila natutuhan yung lesson na kung saan yung buhay ay pinamahalaan sila. No? At hindi nila naisagawa, no, ang tamang buhay kaharian. Ang mga tao,
Marami nabubuhay lang sa prinsipyo ng tama at mali. Hindi, tama ako. Okay ako. Ganito na ako. Oh, Lord Jesus. Marami pa tayong kailangan matutuhan na kaawaan tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Because the kingdom is the reality of the church, according to the New Testament revelation, we cannot live the church life apart from the proper kingdom life. Amen. So, imposible talaga. Kung wala ang tamang pamumuhay sa loob ng kaharian, walang tamang buhay eklesiya. Tandaan natin yan. Ang kagandahan ng buhay eklesiya, maging individual ka man o corporate, ay depende sa tamang pamumuhay sa loob ng realidad ng kaharian ng Diyos. Kaya dinala tayo ng Panginoon sa kaharian sa pamamagitan ng pagsilang na muli, hindi lang upang masave ka, madala ka sa kaharian, upang magbunga ng isang eklesiya. At siyempre, ang topic ng eklesiya, pag yan ang pinasukan natin, ubod ng yaman yan. Tingnan ninyo ang aklat ng Efeso, yung mga aspect ng church, wow. Diba? So, kailangan ng Panginoon ng isang glorious church. Isang church na naibunga sa pamamagitan ng realidad ng mga kaharian ng kalangitan. Amen. Amen. The gospel preached at the beginning of the New Testament concerns not salvation, but kingdom. But the kingdom. Regeneration results in the kingdom. For regeneration issues in the entrance into the kingdom. When God regenerated us, He regenerated us into His kingdom. Kaya, saan ba nagsimula ang buhay natin? Regeneration. Di ba dyan nagsimula? Yan ay ang panahon na tayo ay naisilang na muli. At nung naisilang tayong muli, yan yung panahon na dinala tayo ng Diyos tungo sa kaharian. Kaya nga ang ating perfection ngayon ang pagpapasakdal natin ay tungo sa kaharian. Kailangan pasakdalin ka niya sa loob ng kaharian. Ang church life issue lang yan ng pagpapasakdal ng Diyos sa loob ng kaharian. The church life today is a real exercise. Ano yung exercise na yan? Isang pagpapasakdal sa loob ng kaharian niya ngayon. Mga kapatid, kailangan makita natin na ngayon, nasa loob tayo ng kaharian. Dito, matuto kang magpasakop, matuto kang sumunod, matuto kang magpasailalim, matuto ka kung ano ang tunay na humility, submission, makilala mo ang gobyerno ng Diyos, ang kanyang kapamahalaan, ang kanyang pagsasaayo sa buong sansinukob. Ikaw ay isang sister. Sino ang gumawa sa iyo bilang sister? Ang Panginoon. Kung hindi mo alam tumayo bilang isang sister sa loob ng kaharian, magkakaproblema ka. Kung ikaw ay nabubuhay sa prinsipyo ng tama at mali, magkakaproblema ka. Dapat makita mo itong buhay ang nasusunod. Amen. So, itong message na ito, ang tindi niya. Amen. Okay, so the gospel preached at the beginning of the New Testament concerns not salvation, inulit ko to. Okay, but the kingdom, regeneration results in the kingdom. For regeneration issues in the entrance into the kingdom. When God regenerated us, He regenerated us into His kingdom. Into His kingdom. Yung buhay na natanggap mo, into His kingdom. Amen. Okay, so babasahin ko to. The reality of the kingdom of the heavens is the contents of the church life. This means that without the reality of the kingdom, the church is empty. Tama yan. Anong uri ng buhay meron ang eklesiya? Dapat ang realidad ng kaharian.
Kapag wala yan, ang buhay eklesiya ay empty, basyo, wala. Anong meron? Organization na lang. No, wala nang nagre-regulate na buhay pangkaharian sa loob ng eklesiya. Ang gulo. Ang gulo. Kaya lahat ng ugat ng kaguluhan, kung minsan sa loob ng eklesiya, ay isa lang ang dahilan dahil walang realidad ng kaharian sa loob ng eklesiya. Hindi gumagawa yung buhay, hindi yung buhay ng Panginoon, hindi siya ang nagre-regulate, no, sa mga kapatid. Kaya paulit-ulit, no, ang uri ng eklesiya na meron tayo ay depende sa realidad ng kaharian. Amen. Amen. Kaya etong MR, basahin niyo ulit-ulit at i-pray read ninyo para makapasok yung kanyang mensahe, yung kabigatan niya sa loob natin. Amen. The reality of the kingdom is actually Christ himself as our life. Christ's life is the essence, the substance for us to live a proper life so that in this life we may be built up with other believers to bring in the real church life, which is a glorious expression of Christ as the embodiment of the triune God. Amen. So, ang ganda nito. Sabi niya, yung buhay kasi, siya yung pinaka-essence. Okay? Nilalaman. Siya yung substance. No? Upang tayo ay mabuhay sa isang tamang buhay. No? Isang buhay lang ang pwede mong ibuhay upang maging tama ang pamumuhay mo. At yan ay ang buhay ng Diyos. Di ba? Kaya sinasabi natin, ang buhay natin dapat isang God-man living. Pamumuhay ng Diyos sa ating pangtaong buhay. Sabagat kung wala itong buhay na ito, mga kapatid, hindi tayo maitatayo sa ating mga mahal na kapatid. Walang pagtatayo. Kasi ang buhay eklesiya, ang pinaka-main work niyan ay building. Paano tayo maitatayo sa sarili nating buhay? Imposible yan. Pag tayo ay nabuhay sa sarili nating buhay, walang pagtatayo. No, lahat ng meron ay mga negatibong bagay. Di ba? Hatred, di ba? Pagpipintasan, no, pag-iisip ng hindi maganda, walang pag-ibig, walang pagtatayo talaga, walang pagkakaisa. Dahil wala ang buhay ng Diyos sa atin bilang realidad, bilang pamumuhay natin. Kaya ang buhay eklesiya, no, ay depende sa buhay na ito. At ang buhay na ito ay sinasagawa sa loob ng realm ng kaharian. Kaya tingnan ninyo, ang gustong dalhin ng Panginoon dito sa lupa, ang kaharian ng Diyos. No, dahil lahat ng tao sa mundo ay rebelde, salungat sa will ng Diyos, salungat. Meron mga tao masasama, salungat yan, masasama yan eh. Meron mga tao mabubuti, nabubuhay sa sarili nilang katwiran, salungat din yan. No? Isa lang uri ng buhay, no, ang pwedeng maging tugma, no, at makakapagsagawa ng gusto ng Panginoon. Yan ay ang dibinong buhay na pinalaya sa pamamagitan ng proseso ng Tres-Unong Diyos sa loob ni Kristo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay na muli, kung saan siya ay naging spiritong nagbibigay buhay, dinala tungo sa atin, at ang buong ekonomiya niya ngayon ay isagawa itong buhay na ito tungo sa loob natin. Kaya kailangan ng isang matinding cooperation dito. Consecration, para bigyan ng daan ang buhay na ito na gumawa sa loob natin. Hindi ka consecrated, paano siya gagawa sa iyo? Ang consecration, ibig sabihin, binigay mo yung buhay mo, yung sisidlan mo, gumawa ka, Panginoon. Diba? Ano pa? Intimate fellowship with the Lord. Ito, araw-araw pupunta ako sa iyo, Panginoon. Para makadaloy ka, makasalamuha kita, masubdue mo ako, madaig mo ako,
matutuhan kong ilagay yung sarili ko sa krus. No? So ito yung mga lesson, no, na para itong buhay na ito maisagawa sa loob natin, madala tayo sa isang pamumuhay na tugma sa kaharian ng mga kalangitan. And eventually, magkaroon ng isang glorious, proper church life. Okay, so last na ako. Amen. When Christ is expressed, the entire triune God is expressed. This expression depends on whether or not the believers live a life that is the reality of the kingdom, a reality that is fully revealed and described in chapter 5 through 7 of the Gospel of Matthew. These chapters are a complete message on the constitution of the kingdom of the heavens, and this constitution is the reality of the kingdom of life. No? Kaya ginamit ng Panginoon yung Matthew chapter 5 hanggang chapter 7 upang ipahayag sa atin ano ba yung saligan ng kaharian. Mga bagay na hindi kayang gawin ng natural na buhay ng tao. Basahin natin yan. Yan ay ang saligan ng kaharian, no, na kung saan pwede lang siyang isagawa sa pamamagitan ng dibinong buhay. No, at ang buhay na ito magdadala sa atin sa tamang pamumuhay ng katwiran na papasa sa standard pamantayan ng ating Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, kung ang katwiran mo hindi humihigit sa katwiran ng mga Pharisees and Sadducees, hindi ka makakapasok sa kaharian. Oo, naisilang ka muli. Pero paano ka papasok sa loob ng realidad? Kailangan mo maisagawa yung mga constitution na binanggit ng Panginoon. Paano mo siya gagawin? No, hindi siya kaya ng ating buhay, natural na buhay. Kaya sinabi ng Panginoon, no, be thou perfect. Panginoon, hindi ako perfect. Pero sabi ng Panginoon, as your heavenly Father is perfect. Ang buhay lang niya, ang perfecto na may kalakasan upang isagawa itong mga constitution na ito. At ang buhay na ito, dinala na niya sa atin sa panahon ng ating pagkasilang na muli. No, ang kailangan lang natin, okay, ipamuhay siya. No, ipamuhay siya. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan, sa liwanag, no, sa utterance na sinasalita mo sa amin upang mabigyan kami ng kaliwanagan, pagkaunawa sa kaugnayan ng kaharian mo sa buhay Eklesiya. Panginoong Jesus, salamat sa dibinong buhay. Turuan mo kami kung paano mamuhay, isabuhay itong dibinong buhay na binigay mo sa amin para sa pagsasagawa ng iyong kaharian ngayon. At itong kaharian na ito, Panginoon, ay magbunga ng isang maluwalhating eklesiya bilang patotoo mo sa kapanahunan na ito. Amen.